May isang tanong na kayang yumanig sa puso at pananampalataya ng kahit sinong naniniwala sa Diyos. Handa ka bang harapin ang katotohanang maaring hindi mo pa lubos na nauunawaan kahit matagal ka nang sumasamba? Maraming tao ang buong buhay na naglaan ng oras, lakas at paniniwala sa relihiyon na inaakalang magdadala sa kanila sa kaligtasan. Ngunit paano kung may mga bagay na hindi pa lubusang naipapaliwanag sa likod ng mga aral na kinagisnan? May mga lihim na nakatago sa pagitan ng tradisyon at tunay na mensahe ng Diyos na kailangang pagnilayan ng mas malalim. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, may mga katanungang patuloy na bumabalot sa isipan ng marami. Nagiging sapat na ba ang pagiging relihiyoso upang matiyak ang kaligtasan ng kaluluwa sa harap ng Diyos? Maraming nagsasabi na ang pagsunod sa relihiyon ay daan patungo sa langit. Ngunit may mga talata sa Biblia na nagbibigay ng ibang pananaw. May mga taong tapat sa kanilang paniniwala, ngunit hindi pa rin lubos na nauunawaan ang tunay na layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Panahon na upang siyasatin ang mga katotohanan na maaring magbukas ng panibagong liwanag sa pananampalataya. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Isang makapangyarihang talata ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing John 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan ay hindi nakabase lamang sa relihiyon kundi sa tunay na pananampalataya kay Jesus. Pagmamahal ng Diyos ang naging daan upang mabuksan ang pintuan ng buhay na walang hanggan para sa sangkatauhan. Nagiging malinaw na ang ugnayan sa Diyos ay higit pa sa mga ritual at tradisyon na madalas nating kinagisnan. Maraming relihiyon ang nagtuturo ng kabutihan, disiplina at pagsunod sa mga alituntunin na tila nagiging sukatan ng pagiging banal. Ngunit may mas malalim na mensahe ang Diyos na hindi lamang nasusukat sa panlabas na gawain, kundi sa tunay na kalagayan ng puso. Pagiging relihiyoso ay hindi palaging nangangahulugan ng pagiging malapit sa Diyos kung walang tunay na pagbabago sa kalooban. May mga katotohanan na maaring hindi pa lubos na nauunawaan, ngunit handang magbigay ng kaliwanagan sa sinumang maghahanap. Paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, kundi sa pagbabagong magmumula sa loob ng puso at pananampalataya. Unang katotohanan, ang relihiyon lamang ay hindi garantiya ng kaligtasan. Sa maraming tahanan, nakasanayan na ang pagsunod sa relihiyon bilang sentro ng buhay at pagkatao. Lumalaki ang isang tao na naniniwalang sapat na ang pagiging tapat sa simbahan upang makamit ang buhay na walang hanggan. Pagsisimba tuwing linggo at pakikibahagi sa mga gawain ay nagiging sukatan ng pagiging mabuting mananampalataya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga pusong nananatiling malayo sa tunay na presensya ng Diyos. Panlabas na pagsunod ay maaaring makita ng tao, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa mas malalim na bahagi ng pagkatao. Sa kasaysayan ng pananampalataya, ipinakita na ng Diyos na hindi sapat ang relihiyosong gawain kung walang tunay na pagbabago sa puso. Panahon pa ni Jesus, maraming lider ng relihiyon ang kinilala ng tao, ngunit kinuwestiyon ang kanilang tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Pagiging abala sa ritual ay maaring magbigay ng pakiramdam ng kabanalan, ngunit hindi nito napapalitan ng tunay na relasyon sa may kapal. Isang pusong mapagpakumbaba at bukas sa pagbabago ang higit na hinahanap kaysa sa pusong nakasentro lamang sa tradisyon. Mas mahalaga ang katapatan sa Diyos kaysa sa pagpapakita ng kabanalan sa paningin ng ibang tao. Isang makapangyarihang paalala ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Nililinaw ng talatang ito na hindi sapat ang pagsambit ng pangalan ng Diyos kung hindi sinasabuhay ang kanyang kalooban. Pagiging tunay na mananampalataya ay nasusukat sa pagsunod sa Diyos at hindi lamang sa pananalita o panlabas na gawain. Kaligtasan ay nauugnay sa relasyon sa Diyos na may kasamang pagsunod at pananampalataya. Sa pagdaan ng panahon, nagiging komportable ang marami sa ideya na sapat na
ang pagiging kabilang sa isang relihiyon. Nabubuo ang isang paniniwala na ang pagiging miyembro ay automatikong naglalapit sa tao sa Diyos. Ngunit ang katotohanan ay mas malalim at mas personal kaysa sa simpleng pagkakakilanlan sa isang grupo. Pagkilala kay Jesus at pagtanggap sa kanyang biyaya ang tunay na pundasyon ng kaligtasan. Buhay na nakasentro sa Diyos ang nagbibigay saysay sa bawat hakbang ng pananampalataya. Isang hamon ang inilalagay sa bawat isa upang suriin ang sariling kalagayan sa harap ng Diyos. Paglapit sa Kanya ng may tapat na puso ay nagbubukas ng daan tungo sa tunay na pagbabago. Hindi nasusukat ang kaligtasan sa dami ng nagawang ritual kundi sa lalim ng pananampalataya at pagsunod. Pagyakap sa katotohanan ng Diyos ang magdadala sa isang buhay na may kabuluhan at direksyon. Pananampalatayang may buhay at tunay ang nagiging susi upang maranasan ang biyaya ng kaligtasan. Ikalawang katotohanan. Ang tunay na kaligtasan ay nagmumula sa biyaya ng Diyos at hindi sa sariling gawa. Sa pagnanais ng tao na maging karapat-dapat sa harap ng Diyos, maraming nagsisikap na gumawa ng mabuti at umiwas sa kasalanan. Nagiging bahagi ng kanilang paniniwala na ang kabutihan at disiplina ay sapat upang makamit ang kapatawaran at kaligtasan. Pagtulong sa kapwa at pagsunod sa utos ay nagiging batayan ng kanilang pag-asa na sila ay tatanggapin ng Diyos. Ngunit kahit gaano pa karami ang mabubuting gawa, nananatiling hindi sapat ang sariling kakayahan upang matumbasan ang kabanalan ng Diyos. Isang mas mataas na uri ng biyaya ang kinakailangan upang tuluyang maligtas ang kaluluwa. Sa mga aral ng Biblia, malinaw na ipinapakita na ang tao ay hindi maliligtas sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling pagsisikap. Kabanalan ng Diyos ay napakadalisay at hindi kayang abutin ng kahit sinong tao sa pamamagitan lamang ng mabubuting gawa. Kasalanan ay nagiging hadlang sa pagitan ng tao at ng Diyos na hindi kayang burahin ng simpleng pagsunod sa batas. Dahil dito, naglaan ang Diyos ng paraan upang mailigtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Biyaya ang naging daan upang mabuksan ang pintuan ng kaligtasan para sa lahat ng naniniwala. Isang napakalinaw na talata ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing Ephesians 2 verse 8 to 9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." Ipinapahayag ng talatang ito na ang kaligtasan ay isang kaloob mula sa Diyos at hindi bunga ng sariling pagsisikap. Walang sino man ang maaring magmalaki sa harap ng Diyos dahil ang lahat ay umaasa lamang sa kanyang biyaya. Pananampalataya kay Jesus ang nagiging tulay upang matanggap ang regalong ito ng kaligtasan. Sa kabila ng katotohanan ito, marami pa rin ang patuloy na umaasa sa sariling kakayahan upang maging karapat-dapat sa Diyos. Nagiging sentro ng kanilang pananampalataya ang sariling gawa sa halip na ang biyaya na nagmumula sa Kanya. Ganitong uri ng pag-iisip ay naglalayo sa tao sa tunay na mensahe ng kaligtasan na nais iparating ng Diyos. Pagkilala sa sariling kahinaan ang unang hakbang upang maunawaan ang kahalagahan ng biyaya. Pagpapakumbaba ang nagbubukas ng puso upang tanggapin ang libreng kaloob ng Diyos. Isang paalala ang ibinibigay sa bawat isa na ang kaligtasan ay hindi kailanman mabibili o makakamit sa sariling paraan. Paglapit kay Jesus, nang may pananampalataya ang nagiging susi upang maranasan ang tunay na kapatawaran. Pagtanggap sa biyaya ng Diyos ay nagdudulot ng bagong buhay na puno ng pag-asa at pagbabago. Hindi na kinakailangang mabuhay sa takot kung sapat ba ang nagawa, dahil ang biyaya ng Diyos ang sumasapat sa lahat. Pananampalatayang nakasentro sa kanyang biyaya ang nagiging pundasyon ng tunay at walang hanggang kaligtasan. Ikatlong katotohanan, ang tunay na relasyon sa Diyos ay higit sa pagiging relihiyoso. Maraming gawain sa relihiyon ang kayang punuin ang schedule ng isang tao araw-araw. Pagsunod sa mga tradisyon at pagdalo sa mga pagtitipon ay nagiging bahagi ng nakasanayang buhay, pananampalataya. Ngunit may mga pusong nananatiling hungkag kahit aktibo sa panlabas na anyo ng pagsamba. Kakulangan sa personal na ugnayan sa Diyos ang nagiging dahilan kung bakit walang tunay na pagbabago sa loob. Mas hinahangad ng Diyos ang isang pusong nakikipag-ugnayan kaysa sa pusong nakatuon lamang sa gawain. Habang lumalalim ang kaalaman ng tao sa relihiyon, hindi palaging sumasabay
ang paglago ng kanyang espiritual na buhay. Pagkakaroon ng maraming alam tungkol sa Diyos ay hindi nangangahulugang kilala na siya ng lubusan. Isang tunay na relasyon ang nangangailangan ng oras, pagtitiwala, at patuloy na pakikipag-usap sa Kanya. Pagdarasal na mula sa puso, at hindi lamang inuulit ay nagiging tulay upang maranasan ang Kanyang presensya. Buhay na konektado sa Diyos ang nagbubunga ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Isang mahalagang talata ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing John 15 verse 5. I am the vine, you are the branches, he who abides in me, and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Ipinapakita ng talatang ito na ang lakas ng tao ay nagmumula lamang sa pananatili kay Jesus. Paglayo sa Kanya ay nagdudulot ng kahinaan at kawalan ng direksyon sa buhay. Panatiling malapit sa Kanya ang nagiging daan upang mamunga ang pananampalataya. Maraming pagkakataon na ang layunin ng tao ay mapansin ng iba ang kanyang pagiging relihiyoso. Pagpapakita ng kabutihan sa harap ng kapwa ay nagiging sukatan ng sariling pananampalataya. Ngunit ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa tunay na kalagayan ng puso. Katapatan sa Kanya kahit walang nakakakita ang higit na mahalaga kaysa sa papuri ng tao. Pananampalatayang totoo ay lumalago sa tahimik na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isang paanyaya ang bukas para sa bawat pusong naghahanap ng mas malalim na kahulugan ng pananampalataya. Paglalaan ng oras upang makinig at makipag-usap sa Diyos ay nagdudulot ng tunay na pagbabago. Hindi nasusukat ang relasyon sa Kanya sa dami ng gawain, kundi sa lalim ng pagtitiwala at pagmamahal. Pusong bukas sa Kanyang presensya ang nakakaranas ng kapayapaan na hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Pamumuhay na may tunay na relasyon sa Diyos ang nagiging susi sa isang makabuluhan at makadiyos na buhay. Ikaapat na katotohanan, ang relihiyon ay hindi garantiya ng kaligtasan. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, sari-sari ang paniniwala tungkol sa kung paano mararating ang Diyos. Bawat grupo ay may kanya-kanyang paliwanag na kadalasan ay ipinapasa mula sa nakasanayang tradisyon. Dahil dito, nagiging mahirap tukuyin kung alin ang tunay na naayon sa kalooban ng may kapal. Pagiging tapat sa isang paniniwala ay hindi agad nangangahulugan na tama ang direksyon na tinatahak. Katotohanan ang dapat hanapin at hindi lamang kung ano ang nakasanayan o tinanggap ng nakararami. Ilan sa mga aral ay nakakaakit pakinggan dahil nagbibigay ng kaginhawaan at kumpiyansa sa sarili. May mga katuruan na tila madaling sundin at hindi nangangailangan ng malalim na pagsisiyasat, ngunit hindi lahat ng nagbibigay ng magandang pakiramdam ay nagmumula sa Diyos. Pagiging mapanuri ay mahalagang bahagi ng paglago ng pananampalataya upang hindi maligaw. Pagsusuri sa mga katuruan gamit ang Biblia ang magsisilbing gabay upang makilala ang tama at mali. Isang malinaw na pahayag ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ipinapahayag ng talatang ito na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama at walang ibang makapapalit sa Kanya. Hindi inilalarawan ang maraming opsyon, kundi isang malinaw na direksyon na dapat sundin. Pagkilala kay Jesus ang nagiging susi upang maunawaan ang tunay na landas ng kaligtasan. Pagpili ng paniniwala ay hindi dapat ibatay sa impluensya ng kapaligiran o kagustuhan lamang ng puso. May mga pagkakataon na ang emosyon ay nagiging gabay sa halip na katotohanan. Mas mahalagang timbangin kung ang mga aral ay naayon sa katotohanang ipinahayag ng Diyos. Pagiging bukas sa pagkatuto ay nagdadala sa mas malalim na pag-unawa sa Kanyang kalooban. Pananampalatayang nakasandig sa katotohanan ang nagbibigay ng katatagan sa gitna ng pagdududa. Isang paanyaya ang inilalahad para sa bawat pusong naghahanap ng liwanag at direksyon. Paglapit kay Jesus ang nagiging hakbang upang hindi maligaw sa gitna ng maraming paniniwala. Hindi kailangang manatili sa kalituhan kung malinaw ang gabay na ibinigay sa Biblia. Pusong bukas sa Kanyang salita ang makakaranas ng katiyakan at kapayapaan. Pamumuhay na nakasentro sa katotohanan ang magdadala sa isang landas na tunay na patungo sa Diyos. Dagdag na pagninilay ang nagpapakita na ang paghahanap sa Diyos ay hindi dapat minamadali o binabalewala. Bawat desisyon sa pananampalataya ay may malaking epekto sa direksyon ng buhay at kaluluwa. Pagiging seryoso sa pag-unawa ng katotohanan ay nagdudulot ng mas malinaw na pananaw sa layunin ng Diyos. Hindi sapat ang pakikinig lamang,
Kung walang kasamang pagsasabuhay ng natutunan, pananampalatayang may paninindigan ang magdadala sa isang tao sa mas matatag na relasyon sa Diyos. Ikalimang katotohanan, ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagbabago ng buhay. Hindi nagtatapos ang pananampalataya sa paniniwala lamang o sa pagsang-ayon sa mga aral na naririnig. Isang pusong tunay na naniniwala ay unti-unting nagbabago ayon sa kalooban ng Diyos. Pag-iwas sa kasalanan at pagyakap sa kabutihan ay nagiging natural na bunga ng isang buhay na nakasentro sa Kanya. Hindi sapat ang kaalaman kung walang kasamang pagsasabuhay ng mga aral na natutunan. Pagbabagong nagmumula sa loob, ang tunay na patunay ng isang buhay na hinawakan ng Diyos. Unti-unting nahuhubog ang pagkatao kapag patuloy na lumalalim ang ugnayan sa Diyos. Mga dating gawain na hindi nakalulugod sa Kanya ay napapalitan ng mga bagay na nagbibigay karangalan sa Kanyang pangalan. Pag-isip at pananaw sa buhay ay nagiging mas malinaw at naaayon sa Kanyang kalooban. Hindi perpekto ang isang mananampalataya, ngunit patuloy ang kanyang paglago at pagbabago. Isang buhay na may direksyon ang bunga ng tunay na pananampalataya. Isang mahalagang paalala ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing 2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, behold, all things have become new. Ipinapakita ng talatang ito na ang sino mang kay Kristo ay nagiging bagong nilalang na may panibagong simula. Dating pagkatao ay unti-unting nawawala at napapalitan ng bagong buhay na nakalulugod sa Diyos. Pagbabago ay hindi lamang panlabas kundi nagsisimula sa puso at isipan ng tao. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng pananampalataya, nagiging mas sensitibo ang puso sa tama at mali. Konsensya ay ginagabayan ng mga aral ng Diyos na nagiging ilaw sa bawat desisyon. Pagiging bukas sa pagtutuwid at pagkatuto ay mahalagang bahagi ng paglago. Hindi hadlang ang pagkakamali, kundi pagkakataon upang mas mapalapit sa Diyos. Pananampalatayang buhay ay patuloy na hinuhubog sa bawat karanasan sa buhay. Isang paanyaya ang inilalapit sa bawat isa upang yakapin ang tunay na pagbabago na nagmumula sa Diyos. Paglapit sa Kanya ng may buong pagtitiwala ang nagiging simula ng panibagong buhay. Hindi kailangang manatili sa lumang pagkatao kung may handang magbigay ng bagong simula. Pusong handang magbago ang makakaranas ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Pamumuhay na binago ng Diyos ang nagiging patunay ng isang pananampalatayang totoo at may kabuluhan. Ika-6 na katotohanan. Ang kaligtasan ay isang personal na desisyon at hindi minamana. Sa loob ng maraming pamilya, pananampalataya ay naipapasa mula sa magulang patungo sa anak bilang mahalagang bahagi ng buhay. Paglaki sa isang relihiyosong kapaligiran ay nagiging pundasyon ng pagkakakilanlan ng isang tao. Ngunit ang pagiging kabilang sa isang pamilya na may pananampalataya ay hindi sapat upang matiyak ang sariling kaligtasan. Bawat kaluluwa ay haharap sa Diyos ng personal at hindi sa pamamagitan ng paniniwala ng iba. Isang desisyon na mula sa sariling puso ang kinakailangan upang tunay na makilala ang Diyos. Pagiging malapit ng mga magulang sa Diyos ay hindi automatikong naipapasa sa kanilang mga anak. Pananampalataya ay hindi tulad ng ari-arian na maaring ipamana o ipasa sa susunod na henerasyon. Bawat isa ay kailangang magkaroon ng sariling pagkilala at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sariling paglalakbay sa pananampalataya ang hinahanap ng Diyos sa bawat tao. Isang pusong kusang lumalapit sa Kanya ang higit na mahalaga kaysa sa pusong sumusunod lamang dahil sa impluwensya ng pamilya. Isang malinaw na pahayag ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. Ipinapakita ng talatang ito na ang kaligtasan ay nakabatay sa personal na pananampalataya at pagpapahayag kay Jesus. Paniniwala na nagmumula sa puso ang nagiging daan upang maranasan ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Hindi sapat ang pagkilala lamang sa pangalan ni Jesus kung walang tunay na pagtanggap sa Kanya sa sariling buhay. Habang lumilipas ang panahon, may mga taong nananatiling umaasa sa pananampalataya ng kanilang pamilya o komunidad. Pagiging kampante sa ganitong pag-iisip ay nagiging hadlang upang maranasan ang tunay na relasyon sa Diyos. Pagkakaroon ng sariling desisyon
na sumunod kay Jesus ang nagbubukas ng mas malalim na karanasan sa kanya. Hindi sapat ang pagiging saksi lamang sa pananampalataya ng iba kung walang personal na pagkilos. Pananampalatayang totoo ay nagsisimula sa isang pusong handang sumunod at magtiwala. Isang paanyaya ang ibinibigay sa bawat isa, na gawin ng hakbang na personal na lumapit sa Diyos. Pagkilala kay Jesus bilang sariling tagapagligtas ang pinakamahalagang desisyon sa buhay. Hindi kailangang umasa sa pananampalataya ng iba. Kung may pagkakataong magkaroon ng sariling ugnayan sa Kanya, pusong bukas at handang tumanggap, ang makakaranas ng tunay na pagbabago at kapayapaan. Pamumuhay na may personal na relasyon sa Diyos ang nagiging susi sa isang buhay na may direksyon at kabuluhan. Ikapitong katotohanan, ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nakikita sa gawa at hindi lamang sa salita. Hindi nasusukat ang pananampalataya sa dami ng sinasabi, kundi sa paraan ng pamumuhay araw-araw. Mga salita ay madaling bigkasin, ngunit ang tunay na hamon ay ang pagsasabuhay ng mga ito. Pagpapahayag ng pagmamahal sa Diyos ay nagiging makabuluhan lamang kapag nakikita sa kilos at desisyon. Isang buhay na walang pagbabago ay nagpapakita ng kakulangan sa tunay na pagsunod. Katapatan sa Diyos ay nasusubok sa mga simpleng gawain na walang nakakakita habang naglalakbay ang isang mananampalataya. Dumarating ang mga pagkakataon na kailangang patunayan ang kanyang paniniwala. Mga pagsubok at hamon ang nagiging sukatan kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya. Pagpili ng tama kahit mahirap ay tanda ng tunay na pagsunod sa Diyos. Hindi sapat ang pag-alam sa mabuti kung hindi naman ito isinasagawa. Buhay na may paninindigan ang nagiging patunay ng isang pusong nakatuon sa Kanya. Isang mahalagang paalala ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing James 2 verse 17. Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay walang buhay. Pagkilos ayon sa paniniwala ang nagbibigay saysay sa pagiging mananampalataya. Hindi maaring paghiwalayin ang pananampalataya at gawa sapagkat magkaugnay ang mga ito. Sa pang-araw-araw na buhay, maraming pagkakataon upang ipakita ang tunay na pagsunod sa Diyos. Pagiging tapat sa maliit na bagay ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa puso. Pagpapatawad, pagtulong, at pagiging mapagpakumbaba ay ilan lamang sa mga bunga ng tunay na pananampalataya. Hindi kailangang maging perpekto, ngunit mahalaga ang patuloy na pagsisikap na sumunod sa Kanya. Isang pusong handang kumilos ayon sa Kanyang kalooban, ang tunay na nakalulugod sa Diyos. Isang paanyaya ang ibinibigay sa bawat isa na isabuhay ang kanilang pananampalataya sa araw-araw. Pagkakaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama, ang magdadala ng tunay na pagbabago sa buhay. Hindi sapat ang pakikinig lamang sa mga aral kung walang kasamang pagkilos. Pusong tapat sa Diyos ang makikita sa mga gawa na may pag-ibig at katapatan, pamumuhay na may pagkakaisa ang salita, at gawa ang nagiging patunay ng isang pananampalatayang buhay at totoo. Ikawalong katotohanan, ang tunay na kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesus at hindi sa relihiyon. Sa dami ng paniniwala na umiiral, madaling malito ang isang tao kung saan siya dapat kumapit. Iba't ibang aral ang nag-aalok ng pag-asa at kaligtasan na tila magkakatulad sa unang tingin. Ngunit hindi lahat ng daan ay humahantong sa tunay na buhay na walang hanggan. Pananampalataya na nakatuon lamang sa sistema ng relihiyon ay maaaring magkulang sa mas mahalagang bahagi. Pagkilala kay Jesus ang sentro ng tunay na kaligtasan na hindi kayang palitan ng anumang tradisyon. Habang patuloy na naghahanap ang tao ng kasiguruhan, may mga pagkakataon na sa relihiyon siya kumakapit. Pakiramdam ng seguridad ay nagmumula sa pagiging kabilang sa isang grupo o organisasyon, ngunit ang kaligtasan ay hindi nakatali sa pangalan ng relihiyon kundi sa relasyon kay Jesus. Isang personal na pagtanggap sa Kanya ang nagiging susi upang maranasan ang kapatawaran ng kasalanan. Paglapit sa Kanya nang may pananampalataya ang nagdudulot ng tunay na kapayapaan. Isang makapangyarihang pahayag ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing Acts 4 verse 12. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Ipinapahayag ng talatang ito na walang ibang pangalan na makapagliligtas kundi si Jesus lamang. Hindi relihiyon o mabubuting gawa ang binanggit, kundi ang pangalan ng tagapagligtas.
Pagkakilala at pagtanggap sa Kanya ang nagiging daan upang makamit ang buhay na walang hanggan. Sa paglalakbay ng pananampalataya, mahalagang maunawaan kung saan nakasentro ang pag-asa ng isang tao. Pagiging relihiyoso ay maaring magbigay ng direksyon, ngunit hindi nito mapapalitan ang papel ni Jesus sa kaligtasan. Pananampalatayang nakaugat sa Kanya ang nagbibigay ng katiyakan sa hinaharap. Pag-iwan sa maling akala ay nagbubukas ng daan sa mas malinaw na katotohanan ng Diyos. Isang pusong nagtitiwala kay Jesus ang hindi mawawalan ng pag-asa. Isang paanyaya ang bukas para sa bawat taong naghahanap ng tunay na kasiguruhan sa buhay. Paglapit kay Jesus ng may buong tiwala ang nagiging simula ng bagong kabanata ng pananampalataya. Hindi kailangang umasa sa anumang sistema kung naroon ang tunay na tagapagligtas na handang tumanggap. Pusong bukas sa Kanyang pag-ibig ang makakaranas ng kapatawaran at pagbabago. Pamumuhay na nakasentro kay Jesus ang nagiging daan tungo sa tunay at walang hanggang kaligtasan. Mga katotohanang nabanggit ay hindi lamang dagdag kaalaman kundi paanyaya upang mas mapalalim ang pananampalataya at relasyon sa Diyos. Bawat aral ay nagsisilbing ilaw sa landas ng sinumang naghahanap ng tunay na kahulugan ng kaligtasan. Hindi sapat ang manatili sa nakasanayan kung may mas malalim pang nais ipakita ang Diyos sa bawat puso. Paglalakbay ng pananampalataya ay isang patuloy na proseso ng paglapit, pag-unawa at pagtitiwala sa Kanya. Buhay na nakasentro sa Kanyang salita ang nagiging daan upang maranasan ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa gitna ng ingay at kalituhan ng mundo, mahalagang manatiling matatag sa katotohanang nagmumula sa Biblia. Pananampalatayang totoo ay hindi natitinag ng alinlangan dahil nakaugat sa salita ng Diyos. Paglapit kay Jesus araw-araw ang nagbibigay lakas upang harapin ang bawat pagsubok sa buhay. Isang pusong bukas sa Kanyang presensya ang patuloy na ginagabayan at pinapalakas. Pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Diyos ang nagiging sandigan sa bawat yugto ng buhay. Isang paalala ang matatagpuan sa Biblia na nagsasabing Hebrews 11 verse 6, "But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya ang susi upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Paghanap sa Kanya ng buong puso ay may kaakibat na gantimpala na hindi kayang tumbasan ng anumang bagay sa mundo. Pagtitiwala sa Kanya ang nagiging pundasyon ng isang buhay na may direksyon at pag-asa. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Isang hamon ang nananatili sa bawat nakarinig ng mga salitang ito na gawing buhay ang pananampalataya sa araw-araw. Pagpili na sundin ang Diyos ay nagbubukas ng daan sa isang buhay na puno ng liwanag at katotohanan. Hindi kailangang manatili sa lumang pag-iisip kung may bagong pag-unawa na handang yakapin, pusong tapat, at handang magpasakop ang makakaranas ng tunay na pagbabago na nagmumula sa Diyos. Pamumuhay na may pananampalataya at pagkilala kay Jesus ang magdadala sa isang buhay na may kabuluhan at walang hanggang pag-asa